Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2371. Kahit na na-activate na ang transporter, kailangan pa rin ito ng isang tiyak na panahon. Kalmadong naghintay si Jack, at gaya ng inaasahan niya, napatay siya bago umatake si Skyler. Naririnig niya ang mga bugzo ng hangin na dumadaan sa kanyang mga tainga, at ang tanawin sa harap niya ay patuloy na umiikot. Ito ay isang bagay na makikita lamang sa mga long-distance transporter. Hindi makagalaw ang naninigas na katawan ni Jack na hindi magandang pakiramdam. Habang iniisip niya kung saan siya ipapadala, muling narinig niya ang isang pamilyar na boses ng isang matandang lalaki na nagsasabing, "Ikaw ang pinakaangkop, kaya hayaan mong bigyan kita ng huling regalo." Nahirapan si Jack sa mga salitang iyon. Isang malakas na alon ng enerhiya ang tumagos sa balat ni Jack, at pumapasok sa kanyang katawan. Ang enerhiyang iyon ay labis na nakakapangilabot. Sa sandaling pumasok ito sa katawan ni Jack, agad na nalaman ni Jack kung ano ang Reg Along iyon. Ang kapangyarihang nasa katawan ni Jack ay tinatawag na Formational True Energy. Ang Formational True Energy ay isang tunay na kayamanan kahit sa Divine Void World na kayang magpataas ng lakas ng isang tao nang walang anumang side effect. Si Jack ang pinakakulang sa pagtaas ng level. Gayunpaman, masyadong nakakapanghina ang Formational True Energy, kaya maaaring masaktan lang siya kung hindi niya ito maingat na i-absorb. Bumantong hininga si Jack nang walang magawa, gusto sanang magreklamo sa matanda. Ang natural na paglipat sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng hindi mapakali at pagkabalisa. Ang pagsipsip niya ng enerhiya sa sandaling iyon ay tiyak na makakasakit sa kanya. Naku, masyado siyang abala para sumigaw sa sandaling iyon. Pagkalipas ng 2 araw, sa isang maliit at pal-iko-likong daan sa loob ng Middle Province, isang mukhang gastosan na lalaki ang nakikipag-usap sa isang batang babae na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa mukha. "Mas maayos ka na ba ngayon?" Medyo naiinis na sabi ni Selena. Tumanggaw si Jack, "Mas maayos na ako, pero ang pinsala ko ay hindi kayang gamutin sa loob lang ng 1 o 2 araw. Mukhang medyo tigang ang lugar na ito, kaya hindi ako dapat malagay sa panganib." "Huwag kang mag-alala." Bumantong hininga si Selena ngunit tila mas kalmado na. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya sa sitwasyon ni Jack. "Hindi nga namin alam kung saan ka dinala. May plano ka ba?" Umiling si Jack. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay tumigil na ang pagdadala. Nahulog siya sa ere, pero mabuti na lang at handa na siya kaya hindi na ito nakadagdag pa sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, mayroon na siyang panloob na pinsala, at medyo malubha pa nga dahil sa pagsipsip ng Formational True Energy. Kakailanganin niya ng kaunting oras para makabawi. Kung tungkol naman sa kung saan siya dinala, wala siyang oras para isipin pa iyon. Tumangala siya sa kanyang paligid, at napagtanto niyang isa itong lambak sa gitna ng dagat ng mga bundok. Napansin din niya na tila tigang ito. Walang laman ang lupa. Maliban sa ilang puno, wala ni isang halaman o bulaklak sa paligid. Ngumiti si Jack ng malinaw habang tinatanong si Selena, "Hindi ko alam kung saan ito, pero sana ay maayos na tayo sa ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala. Naibigay mo na ba ang mga bagay na hiniling ko sa iyo?" Tumanggaw si Selena. Maraming kamanghamanghang bagay ang nakuha ni Jack sa Divine Void Slope, at karamihan sa mga ito ay mga tableta para sa ika-7 at ika-8 baitang. Ang ilan sa mga ito ay walang silbi kay Jack, kaya't nagpasya siyang ibigay na lang ang mga ito. Mapapalakas nito ang lahat. Si Selena naman ay nasa likas na antas na. Kahit na nasa maagang yugto pa lamang ito, binigyan pa rin siya nito ng paraan para ipagtanggol ang sarili. Kabanata 2372. Huwag kang mag-alala. Naipamahagi ko na ang lahat ng mga tableta. Labis ang pasasalamat ng lahat. Hindi na ako babalik sa mustard seed sa mga susunod na araw. Hayaan mong ako na ang bahala sa iyo rito, kung hindi ay hindi ako makakapagpahinga. Bumantong hininga ng malalim si Jack. Sa totoo lang, ayaw niyang samahan si Selena sa kakaibang lugar na ito. Tutal, malubha naman ang pinsala niya, at wala siyang ideya kung nasaan sila. Kung may anumang panganib na lumitaw, hindi niya sigurado kung mapapanatili niyang ligtas ang kanyang sarili, lalo na si Selena. Kumunat ang kilay ni Selena habang tinitingnan ang enerhiya sa loob ni Jack. "Hindi ba't ang Formational True Energy ay para pataasin ang iyong antas? Bakit parang nasa unang yugto ka ng innate level ngayon, tulad ko?" Bumantong hininga si Jack habang nagpapaliwanag, "Pinapataas nga ng Formational True Energy ang aking kaharian.
Nasa huling yugto na ako ng innate level, at isang talampakan na lang ang layo ko sa Spring Solidifying Realm. Masyado lang talagang nakakapanghina ang formational true energy. Ang mga internal injury na natamo ko ang dahilan kung bakit parang nasa ganitong estado ako. Tumanggaw si Selena at magsasalita na sana nang bigla nilang marinig ang ugong ng isang karwahe sa di kalayuan. Nagmamadaling sinabi ni Jack, "Bilasan mo at bumalik ka na sa mustard seed. May paparating." Tumanggaw si Selena at agad na ipinasok ang mustard seed. Huminga ng malalim si Jack habang nakatingin sa pinanggagalingan ng ingay. Tila walang balak magtago ang kabilang panig, at ang mga gulong ng karwahe ay lumilikha ng matinding ingay habang dumadaan ito. May 4 na katulong sa harap ng karwahe. Ang mga katulong ay talagang nakadamit ng maayos, kaya malamang na hindi ito isang ordinaryong karwahe. Kumunat ang noo ni Jack, bumubulong sa sarili, iniisip kung sino sila. Gayunpaman, hindi sila dapat maging masyadong mataas ang ranggo kung sakay lang sila ng karwahe ng kabayo. Kahit na may kayabangan ang mga halimaw at hindi madaling magpasakop sa mga tao, hindi imposibleng supulan sila. Posibleng supulan ng 1 o 2 halimaw para sa sarili nilang pangangailangan. Karaniwan, ang mga may matataas na katayuan ay bumibili ng mga halimaw bilang transportasyon sa halip ng mga karwahe. Ang mga halimaw na iyon ay mabilis at kayang lumaban. Gayunpaman, ang paparating na grupo ay nakasakay lamang sa isang simpleng karwahe ng kabayo. Malamang nakilala sila sa mga ordinaryong tao ngunit hindi gaanong kilala kumpara sa mga nagsasagawa nito. Tiningnan ni Jack ang 4 na katulong. Nasa antas na silang lahat, hindi naman mahirap, at kaya niya silang harapin ng mag-isa. Dahil madali lang patayin ang mga katulong, hindi rin dapat ganoon kalakas ang nasa loob ng karwahe. Dahan-dahang kumalma si Jack sa naisip. Pakiramdam niya ay tiyak na makakaagaw ng atensyon ang pag-upo niya sa sahig. Ayaw niyang masangkot sa kahit ano, kaya sinubukan niyang tumayo para magbigay daan sa kanila. Pagkatayo niya, may nakita siyang tao sa likod ng karwahe. Tila nasa edad 40 o 50 ang lalaki, medyo mahina ang itsura niya pero nasa panggit ng yugto na siya ng likas na kakayahan. Tumigil si Jack habang muling sumisilip sa loob ng karwahe. Sayang at natatakpan ang karwahe ng makapal na asul na tela, at hindi man lang siya makasilap sa loob. Dahil ang isang bodyguard ay nasa intermediate stage na ng innate level, ang taong nasa loob ay dapat isang mahalagang tao. Kumunat ang noo ni Stuart Maynard habang nakatingin sa unahan. May isang lalaking tila na sugatan sa gitna ng kalsada at nahihirapang tumayo. Habang nakatingin sa kanya, tila sinusubukang magbigay daan ang lalaki. Agad na ipinarating ng driver ang impormasyon kay Chandler South na nasa loob. Agad na tumingin si Chandler nang marinig ang sinabi ng driver. "Huminto ka kapag narating mo na siya." Kabanata 2373. Nang marinig ito, medyo nag-aalalang sumagot si Maynard, "Ginoo, mas makabubuti kung magtago na lang tayo. Hindi natin alam kung taga saan ang taong ito. Kung talagang may makikilala tayo mamaya, baka saktan niya tayo." Bumantong hininga si Chandler, bahagyang tumango nang biglang nagkaroon ng panibagong ekspresyon sa kanyang mga mata. "Tama ka, hindi ligtas ang Sunset Valley nitong mga nakaraang araw, at papunta lang kami rito dahil kapos kami sa oras. Kung may mangyari man, kahit papaano ay mayroon tayong isa pang tulong. Kahit mahirap hulaan kung ano ang nasa puso ng mga tao, tao pa rin siya. Karamihan sa mga panganib sa Sunset Valley ay mga halimaw. Malamang na hindi niya tayo sasaktan." Hindi talaga nakapagbigay ng kapanatagan kay Maynard ang paliwanag ni Chandler, ngunit nakikita pa rin ni Maynard na gustong tulungan ni Chandler ang lalaki. "Ginoo, pag-isipan po ninyo ito," giit ni Maynard, na may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang pagsasalita. "Kahit na tao rin siya tulad natin at maaaring hindi tayo atakihin, maaari niya tayong saksakin sa likod para nakawin ang kung anong mayroon tayo kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon." Itinaas ni Chandler ang kanyang kamay. Kahit maraming maliliit na tao sa mundo, halatang nasasaktan ang taong ito. Hindi niya sinasadyang masaktan ka lang ng kaunti. Tumigas ang ekspresyon ni Maynard. "Akala ko pa rin hindi." Bago pa siya matapos, muling pinutol siya ni Chandler. "Nakita ko na ang taong iyon ay nasa maagang yugto pa lamang ng likas na antas, hindi kanya matatalo. Isa pa, napakarami natin dito. Huwag kang mag-alala, ang pagsama sa kanya ay isa lamang dagdag na proteksyon." Tumingin si Maynard kay Jack. Kahit na hindi pa nagpapakita ng anumang kakaibang galaw si Jack at kusang loob na ring nagbibigay daan, di hindi man lang nag-abalang batiin ang mga ito, nag-aalala pa rin siya. "Sugatan ng batang ito. Delikado kung isasama mo siya," bumantong hininga si Chandler. Kinailangan niyang aminin na tama si Maynard. Gayunpaman, labis siyang nag-aalala na hindi magiging ligtas ang paglalakbay.
Kung may mangyari man, hindi ito magiging maliit na bagay. Kaya nga gustong magsama ni Chandler ng isang tagalabas. Makakatulong sana kahit papaano kung may mangyaring mapanganib. Tama ka, pero tingnan muna natin ang sitwasyon. Kung sa tingin natin ay may mali sa taong ito, itigil na natin ito. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating ang karwahe sa tabi ni Jack. Kinuha ni Jack ang isang tungkod na gawa sa buto ng mastasa. Sa totoo lang, siya rin ay labis na tensyonado. Kahit na biglang lumitaw ang karwahe at malamang na hindi basta-basta aatake, mahirap garantyahan na hindi nila siya aatakihin kapag nakita nila ang kanyang sugat. Bukod pa rito, sa ganitong tigang na lugar, magiging madali ang pagpatay. Nang biglang huminto ang karwahe, naging seryoso si Jack at inihanda ang sarili sa pag-atake. Oo nga't malubha ang kanyang pinsala, pero dahil iyon sa pagsipsip ng formational true energy. Mabilis na bumabawi ang kanyang katawan, kaya may kakayahan pa rin siyang lumaban. Kumunat ang noo ni Jack habang humahakbang paatros. Isang katulong na nakadamit asul ang lumapit at binuksan ang karwahe. Lumabas ang isang lalaking kasing edad ni Jack. Suot ang matingkad na asul na damit, mahaba ang kanyang buhok at mukhang supling ng isang maharlikang pamilya. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2374. Ngumiti ng magiliw ang lalaki. Ginoo, bakit kayo nasa Sunset Valley? Tinutugis ba kayo ng mga kaaway ninyo? Sa sitwasyong iyon, hindi karaniwang magtatanong si Chandler ng ganito kasensitibo sa isang estranghero, ngunit medyo balisa siya, kaya hindi niya napigilan ang sarili niyang mga tanong. Kumunat ang noo ni Jack, may bahid ng kalungkutan sa kanyang mukha. Tumanggaw siya kay Chandler, walang kalaban na susunod sa akin. Nasaktan ko lang ang sarili ko habang nagsasanay. Hindi nagsisinungaling si Jack. Pagkasabi niya noon, mahigpit na hinawakan ni Jack ang tungkod at naghanda na dumistansya mula sa karwahe. Nakita na niya ang antas ng lalaking nasa karwahe. Sa edad na ito, nasa huling yugto na siya ng likas na antas. Dapat ay isa na siyang disipulo ng isang angkan. Kahit hindi niya alam kung kaibigan o kaaway ang lalaking iyon, wala pa ring plano si Jack na makipagkaibigan. Habang nakatingin kay Jack na papaalis na, dali-daling sinabi ni Chandler, sandali lang. Nasugatan ka na. Sa loob ng Sunset Valley, malaki ang posibilidad na mamatay ka. Napataas ang kilay ni Jack, bigla niyang napagtanto kung nasaan siya. Matapos siyang ipadala ng matandang iyon sa napakalayong lugar, hindi niya alam kung saan siya dinala. Base sa sinabi ng taong iyon, mapanganib na lugar ang Sunset Valley. Kung aalis siyang mag-isa, baka mamatay pa siya. Bamantong hininga siya. Tila mapipilitin siyang makipagkaibigan. Tumalikod siya para tingnan si Chandler ng seryoso. Salamat sa pagsasabi mo niyan sa akin. Ang totoo, nadala ako mula sa malayo. Pumasok ako sa isang lihim na kaharian kanina at aksidenteng nahulog sa isang wormhole. Pagkatapos noon, nadala ako rito. Wala akong kaalam-alam kung nasaan ako dati. Bahagyang tapat ang paliwanag ni Jack, ngunit hindi iyon ang buong kwento. Inamin niya na siya ay dinala bago pa man maging kilala ang lahat sa paligid niya. Kung may sasabihin man siya, madali sana niyang maibunyag ang anumang kasinungalingan, kaya nagpa siyang magsabi ng bahagyang katotohanan. Nang marinig niya ang paliwanag ni Jack, nanlaki ang mga mata ni Chandler habang nakatingin kay Jack ng kakaiba. Natigilan siya sandali bago nagpatuloy, so ibig mong sabihin ay hindi ka taga rito. Ipinadala ka rito ng isang long-range transporter. Tumanggaw si Jack. Pumasok ako sa isang nakatagong kaharian para galugarin kasama ang ilang kapwa-disipulo at aksidenteng napadpad dito. Saan ba ang lugar na ito? Tumanggaw si Chandler, mukhang hindi lubos na naniniwala kay Jack. Gayunpaman, ipinaliwanag pa rin niya, ito ang katimugang bahagi ng Middle Province. Bahagi ito ng teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Rosefinch Pavilion. Natigilan si Jack, hindi pa niya naririnig ang pangalang iyon noon. Gayunpaman, tunay ngang nasa Middle Province siya. Sinabi ng matanda kay Jack na ang susi ay nasa Wild Gorge Pass, at ang Wild Gorge Pass ay nasa Middle Province. Dahil gusto siyang paalisan ng matanda, natural lang na ipinadala siya sa Middle Province. Gayunpaman, hindi pa naririnig ni Jack ang tungkol sa Rosefinch Pavilion noon hindi niya alam kung gaano kalapit ang Rosefinch Pavilion sa Wild Gorge Pass. Nihalata ni Chandler ang pagkalito sa mga mata ni Jack. Agad niyang naunawaan na ang binata sa harap niya ay malamang na hindi pa naririnig ang tungkol sa Rosefinch Pavilion noon. Nabuhayan ang kanyang kuryosidad. Hindi mo kilala ang Rosefinch Pavilion. Tumigil si Jackie. Gusto niyang sabihin na kilala niya ang Rosefinch Pavilion, pero napakakaunti ng alam niya tungkol sa Middle Province.
Kung sasabihin niyang kilala niya, madali lang itong mahahalata at mawawala ng saysay. Kaya tumango si Jack. Ito ang unang beses ko sa Middle Province. Kabanata 2375. Dahil sa mga sinabi ni Jack, nanlaki ang mga mata ni Maynard. Tumingin ang iba kay Jack nang may mausisang mga ekspresyon at napanganga si Jack nang walang magawa. Karaniwan, itinatago niya ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga taong nasa harap niya ay wala namang nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na gusto pa nilang gumawa ng kung ano sa kanya, hindi nila mapipigilan si Jack sa pagtakas. Kaya naman mas naging tapat si Jack kaysa dati. Humakbang si Maynard paarap at sinuri si Jack na parang may gustong mapansin sa damit ni Jack. Halata na wala itong alam tungkol sa West Jersey State at hindi niya masabi. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, saan ka nanggaling kanina? Kinalma ni Jack ang sarili, wala siyang balak na magpaliwanag man lang. Ito ang unang beses ko sa gitnang lalawigan. Kumunat ang noo ni Maynard at sinabing, at medyo maasim dahil doon, huwag kang mag-alala, wala kaming planong gawin sa iyo. Gusto ka lang imbitahan ng aming Panginoon na sumama sa amin. Gusto lang niya ng isa pang tao. Napakadelikado rito. Kung mag-isa ka lang, baka hindi ka na mabuhay kahit 2 araw lang. Gayunpaman, kung sasama ka sa amin, medyo mapanganib para sa amin na hindi malaman ang iyong pinagmulan. Medyo magalang ang mga salita ni Maynard. Kahit may bahid ng pagbabante sa kanyang tugon, medyo maingat ang tono ng kanyang pananalita. Tumingin si Jack kay Maynard. Ayokong magsalita dahil hindi ko rin alam ang pinagmulan mo. Kung gusto mong maging tapat ako, kailangan mo ring magpakita ng kahit kaunting sinseridad. Hindi napigilan ni Maynard ang mapatawa ng marinig iyon. Talagang matapang ka, isa ka lang palang batang nasa unang yugto ng likas na antas, at hinihingi mo pa kami. Para sabihin ko sa iyo, dapat ay nagmamakaawa ka na sa amin ngayon. Kung hindi ka namin isasama, hindi ka na makakaligtas. Tumaas ang kilay ni Jack, mukhang hindi siya naapektuhan. Tama ka, kung hindi mo ako isasama, baka itaya ko ang buhay ko rito. Gayunpaman, kung hindi ako mas nakakaalam tungkol sa iyo at susundan ka na lang, hindi ba't mapapahamak din ako? Namumula si Maynard sa galit. Gusto niyang sumigaw pero lumingon lang siya kay Chandler at sinabing, tara na. Ito na, bago pa siya matapos, pinigilan siya ni Chandler na sinasabing, isa akong informal na disipulo ng angkan ng ikalimang baitang, ang Rosefinch Pavilion. Pauwi na ako dahil may nangyari roon sa likod. Gayunpaman, bago ako sumakay, nabalitaan kong hindi ligtas ang Sunset Valley nitong mga nakaraang araw, maraming insidente na may kaugnayan sa mga demonyo. Nag-aalala ako na baka makasalubong ko ang mga demonyong may mataas na antas pauwi, kaya nagplano ako na. Inaanyayahan kitang sumama sa akin. Kumaibot ang mga labi ni Maynard. Gusto niya talagang itanong kung bakit ang galang ni Chandler sa batang iyon. Bakit ba ang kapal ng mukha ng batang iyon? Dahil nagsalita na si Chandler, magiging insulto kay Maynard kung magsisimula siyang magbitaw ng mga mapanghamak na salita, kaya napilitan siyang lunukan ang mga sinabi niya. Lumingon siya habang galit na nakatingin kay Jack. Tinaasan ni Jack ng kilay, hindi niya inaasahan na ganito pala kasinsero ang lalaking nasa harap niya. Dahil tapat sila sa kanya, hindi na nagpatuloy si Jack sa pagiging mahirap. Bamantong hininga siya, taga West Jersey State ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Hindi kita sasaksakin sa likod. Dumilim ang mukha ni Maynard, halos masampal niya si Jack sa mukha. Bakit ka ganyan? Sinabi na nga sa iyo ni Mr. Chandler kung saang angkan siya nanggaling, pero ang sinabi mo lang ay taga West Jersey State ka. Kabanata 2376. Hindi natapos ni Maynard ang kanyang pagrereklamo dahil pinutol siya ni Chandler na sinasabing, ayos lang, wala naman talagang dahilan para sabihin niya sa amin. Magkasama lang tayo na papunta sa iisang direksyon. Ginoo, nasugatan ka na. Halika't umupo ka sa karwahe kasama ko, mas madali kang makakabawi. Sa sobrang pagkadismaya ni Maynard ay nanginig ang buong katawan niya. Umiling siya nang walang magawa, hindi mapigilan si Jack. Pagkasakay sa karwahe, nakipagkwentuhan sandali si Jack kay Chandler para malaman kung nasaan ito. Napakalaki ng gitnang lalawigan, at ito ang pinakamalaking kalupaan sa kontinente ng Hestia. Ang mga teritoryo ng gitnang kaharian ay hinati sa isang napakakaswal na paraan. Ito ay hinati batay sa lugar ng impluwensya ng iba't ibang angkan. Halimbawa, mayroong 3 angkan sa timog ng gitnang lalawigan, kaya ito ay nahati sa 3 teritoryo. Ang kasalukuyang posisyon ni Jack ay mas malapit sa Rosefinch Pavilion, kaya tinawag itong teritoryo ng Rosefinch Pavilion.
Tila halatang nasa sabik si Chandler habang ipinaliwanag niya ang lahat kay Jack na parang natutuwa na maibabahagi niya ang impormasyong iyon sa iba. Isa itong magandang paraan para maipakita niya kung gaano siya karunong. Ang gitnang lalawigan ay nahahati rin sa panloob at panlabas na rehiyon, at ang Rosefinch Pavilion ay nasa panlabas na rehiyon. Ang panlabas na rehiyon ay medyo mas mahirap sa mga mapagkukunan. Ang mga angkan sa paligid ng rehiyon ay mga angkan na nasa ika-5 baitang lamang. Ang mga tunay na malalakas na angkan ay nasa panloob na rehiyon, at ang panloob na rehiyon ang kinaroroonan ng karamihan sa mga mapagkukunan sa Middle Province. Kahit ang mga angkan na may pinakamababang ranggo ay mga angkan sa ika-6 na baitang. Marami pang ang angkan sa ika-7 at ika-8 baitang. Lumiwanag ang mga mata ni Jack nang marinig ang mga pagpapakilala, tila tuwang-tuwa. Hindi masaya si Jack dahil sa lakas ng Middle Province, sa halip, labis siyang natuwa na hindi siya ipinadala sa panloob na rehiyon kung saan naroon ang lahat ng malalakas na mandirigma. Tutal, kung saan man magtipon ang malalakas na tao, mas magiging mapanganib ito. Nasa likas na yugto pa rin si Jack, at kailangan niyang pumasok sa kaharian ng Tagsibol bago niya tunay na maprotektahan ang kanyang sarili. Sabi mo, napakadelikado ng Sunset Gorge, di ba? Gaano ba ito kadelikado? May makakasalubong ba tayong mga halimaw sa Spring Solidifying Realm? Tanong ni Jack. Siyempre, hindi talaga gaanong alam ni Jack ang tungkol sa lugar na ito, at kung sakaling maging masama ang kanilang kapalaran para makasalubong nila ang isang halimaw sa kaharian ng Tagsibol, malamang siya na lang ang makakaligtas, kung isasaalang-alang ang lakas ng lahat ng tao rito. Habang iniisip ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, huminga ng malalim si Chandler at tumingin ng walang magawa sa kanyang mga mata. Delikado dahil biglang nagpa siya ang ilang malalakas na mandirigma na pumatay. Ang mga halimaw sa Sunset Gorge sa di malamang dahilan, malakas na naamoy ng dugo ang hangin sa mga nakalipas na araw, at sino mang dadaan sa Sunset Gorge ay maaamoy ito. Kaya nga naaamoy ito ng mga halimaw. Kaya nga walang pakialam na sinimulang salakayin ng mga halimaw sa Sunset Gorge ang mga tao. Maglalakad tayo sa mga hangganan ng Sunset Gorge, pero hindi pa rin iyon garantiya. Sino mang halimaw na makakasalubong natin ay aatake sa atin. Kumunat ang noo ni Jack. Hindi mo alam kung bakit nila pinapatay ang mga demonyo. Tumanggaw si Chandler. Hindi ko alam, pero kahit hindi natin alam ang mga detalye, pwede pa rin nating hulaan. May kayamanan siguro, iyon lang ang dahilan kung bakit lumipat ang malalakas na mandirigmang iyon. Pero, hindi nila dapat pinatay ng ganoon karami ang mga halimaw, na haantong sa lubos na pagkamuhi ng mga halimaw sa mga tao. Hanggat nakakakita sila ng kahit sinong tao, walang humpay na aatake ang mga halimaw. Hindi na tayo namumuhay ng magkakasama ng mapayapa tulad ng dati. Napataas ang kilay ni Jack, iniisip ang lahat ng kanyang nakasalubong sa Mount Beasts. Mayroong isang napakapangunahing tuntunin kahit saan magpunta ang isang tao. Maaaring patuloy na mag-away ang mga tao at mga halimaw, ngunit hindi sila kailanman lalampas sa inaasahan, papatayin ang kabilang panig ng walang ingat. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2377. Ang isang panig na pagpatay ay magpapagalit lamang ng husto sa kabilang panig, at haantong ito sa isang madugong labanan. Kahit na hindi sila magkita, aktibo nilang hahanapin ang kabilang panig upang patayin. Hindi napigilan ni Chandler na magalit sa naisip nito. Ang mga mandirigmang iyon ay maaaring basta na lang tumalikod at umalis, nagyayabang pagkatapos ng pagpatay, ngunit tayong mga lumalago pa lamang at mga mandirigma ay napupunta sa pagdurusa. Ginalit nila ang mga halimaw, at ang mga nauwi sa pag-atake ay mga taong katulad natin. Ang daang ito sa Sunset Gorge ay dating pinakaligtas na daan, at kadalasan ay kakaunti lamang ang mga halimaw na walang anumang pagsasanay. Kahit pa may makasalubong tayong malalakas na halimaw, wala ring magaganap na tunggalian. Ngayon, dahil sa naunang pagpatay, nabaliw na ang mga halimaw na iyon. Sumugod sila palabas mula sa loob at inatake ang sinumang taong nakikita nila. Bamantong hininga si Chandler nang walang magawa, at baka sa mukha niya ang matinding pagkadismaya. Kumunat ang noo ni Jack. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Chandler. Nagpatuloy ang karwahe, at silang dalawa ay nawala sa kani-kanilang mga iniisip sa loob ng karwahe. Gayunpaman, nag-focus si Jack sa paggaling at paminsan-minsan ay nakikipag-usap kay Chandler. Gusto niyang maunawaan ang karaniwang kaalaman sa loob ng teritoryo ng Rosefinch Pavilion sa lalong madaling panahon. Wala siyang plano kung saan siya pupunta pagkatapos umalis sa Sunset Gorge. Chandler, alam mo ba ang tungkol sa Wild Gorge Pass? Sa wakas ay naitanong na ni Jack matapos itong pag-isipan.
Ang layunin niya sa pagpunta sa Middle Province ay makarating sa Wild Gorge Pass, at dapat niyang kunin ang susi mula sa Wild Gorge Pass para mabuksan ang Scarlet Case, at sa kanya matututunan ang lahat ng sikreto. Natigilan si Chandler nang marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos noon, bigla siyang lumingon at tinitigan si Jack. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa Wild Gorge Pass? Hindi mo nga alam ang tungkol sa Rosefinch Pavilion, kaya paano mo nalaman ang tungkol sa Wild Gorge Pass? Nagulat si Jack sa mga sinabi ni Chandler. Tila ang Wild Gorge Pass ay isang napaka-espesyal na lugar. Casual lang na tanong iyon, pero malaki ang naging reaksyon ni Chandler sa tanong niya. Umubo ng bahagya si Jack, hinihimas ang kanyang ilong habang sinasabing, nabalitaan ko ito sa ilang tao. Nabalitaan kong ang Wild Gorge Pass ay nasa Middle Province. Alam mo ba kung saan iyon? Nabalitaan kong ang lugar ay medyo mahiwaga. Gusto kong pumunta at tingnan. Kahit sa sarili niya, parang pilit ang paliwanag ni Jack, pero hindi niya inaasahan na ganito katindi ang magiging reaksyon ni Chandler. Napilitan siyang maghanap agad ng makatuwirang dahilan. Kumunat ang noo ni Chandler habang umiiling kay Jack. Walang kinalaman ang lugar na iyan sa atin. Mas makabubuti kung huwag mo nang subukang alamin ang tungkol dito, kahit na medyo mastiko ito. Talagang totoo. Pagkasabi niyan, isang pagkalito ang bumalot sa mukha ni Chandler. Gayunpaman, mabilis itong nawala ng tame time niyang idinagdag, hindi lugar na iyon para sa mga ordinaryong tao. Kahit ang mga disipulo mula sa mga angka ng ikawalong baitang ay maaaring walang pagkakataong makapasok. Kumunat ang noo ni Jack nang lumitaw ang seryosong tingin sa kanyang mukha. Nagtataka lang ako kung nasaan ang Wild Gorge Pass. Bakit napakahirap pumasok? May mga kondisyon ba na kailangan mong matugunan? Walang magawang bumantong hininga si Chandler. May ilang mga kondisyon, oo, pero mali ang impormasyon mo. Ang Wild Gorge Pass ay wala sa Middle Province. Ang dahilan kung bakit ito nauugnay sa Wild Gorge Pass ay dahil mayroong isang transporter na patungo sa Wild Gorge Pass sa Middle Province. Ang Wild Gorge Pass ay nasa ibang mundo talaga mula sa kontinente ng Hestia. Nagulat si Jack sa mga sinabi ni Chandler. Wala ba sa Middle Province ang Wild Gorge Pass? Wala nga ba ito sa mundo ng Hestia continent? Kalokohan. Kabanata 2378. Kinailangang pigilan ni Jack ang panloob na pagkabigla na nararamdaman niya. Saang mundo nagmula ang Wild Gorge Pass? Bakit may daanan ang Middle Province papunta sa Wild Gorge Pass? Kung may gustong pumasok sa Wild Gorge Pass, paano nila gagawin iyon? Napataas ang kilay ni Chandler nang makita kung gaano kasabik si Jack na gustong malaman pa ang iba. Sigurado ka namang wala ka ng balak pumasok sa Wild Gorge Pass, di ba? Hindi ko ipapayo na isipin yan. Kahit na mayroon kang siyam na kristal para sa ikasyam na baitang, mamamatay ka lang sa loob. Halatang nagalit si Jack sa sinabi ni Chandler, tila masyado niyang minaliit ang bagay na ito. Akala niya ay sa isang lugar na parang hidden place for resources lang iyon. Kahit na maraming panganib ang kanyang naranasan doon, nagawa niyang gawing oportunidad ang panganib dahil sa kanyang talento at kasanayan. Gayunpaman, matapos makinig sa simpleng paliwanag ni Chandler, nalaman ni Jack kung ano ang kakaiba sa Wild Gorge Pass. Kung ang mga halimaw ng hidden place for resources ay nasa huling yugto ng innate level, kung gayon ang mga halimaw sa Wild Gorge Pass ay nasa divine solidifying level. Hindi maaaring pareho ang kanilang antas. Habang iniisip iyon, napalunok si Jack. Tila biglang naging mas malungkot ang kanyang landas sa hinaharap. Hindi niya alam kung makakapasok ba talaga siya sa Wild Gorge Pass. Ano ang kristal para sa ikasyam na baitang? Saan ko mabibili ang mga iyon? Tanong ni Jack na medyo nalulungkot din ang tono. Tinaasan ni Chandler ng kilay habang nakatingin kay Jack. Ang tableta para sa mga nasa ikasyam na baitang ay isang bagay na gustong bilhin ng lahat ngunit hindi mahanap. Hindi ito isang bagay na mabibili mo lang dahil gusto mo. Maaaring katulad ito ng mga spirit crystal, ngunit daan-daang libong beses itong mas mahal. Pagkatapos noon, itinaas ni Chandler ang isang daliri. Ito ang pinakahuling presyo. Napataas ang kilay ni Jack sa sinabi niya, 100,000 kristal na espiritu. Para kay Jack, ang 100,000 spirit crystals ay napakataas na presyo. Tutal, ang pinakamarami niyang makukuha ay mahigit 1,000. Tumawa si Chandler habang umiiling. Ano ang maitutulong sa iyo ng 100,000 spirit crystals? 100,000,000 yan. Kahit ganyan ang presyo, baka hindi mo mabili yan kung may pera ka. Napatalon si Jack nang marinig ang presyo. 100,000,000. Tumanggaw si Chandler. Iyan ang presyo, sige. Mas mababang tansya pa nga ito, at imposibleng mahanap ang bagay na ito. Kung gusto mong bilhin ito, malamang na kailangan mong mag-alok ng mas mataas na presyo.
Isa pa, sa halagang 100,000,000, isa lang ang makukuha mo sa mga iyon. Kakailanganin mo ng siyam sa mga iyon para makarating sa Wild Gorge Pass mula sa Middle Province. Kaya nga sinabi kong dapat mo nang itigil ang pagpunta rito. Lumungkot ang mukha ni Jack sa balitang ito. Kay laking hirap ng presyo niyan. Maliban na lang kung ibebenta niya ang kanyang buto ng mastasa, hindi niya ito kailanman kakayanin. Ang buto ng mastasa mismo ay isang bagay na independent at talagang hindi ito maaaring ibenta. Ibig sabihin noon ay kinailangan ni Jack na kumita ng lahat ng perang iyon. Inisip niya kung ilang taon pa siya kailangang magtrabaho para kumita ng sapat. Kahit pa magkaroon siya ng 900,000,000 spirit crystals at makuha ang karapatang pumunta sa Wild Gorge Pass, paano niya haharapin ang mga panganib sa loob? Makakapag-level up kaya siya ng Palladian sa maikling panahon. Lahat ng problemang iyon ay nakaharap ni Jack ng diretso. Pakiramdam ni Jack ay parang may napakalaking batong dumidiin sa puso niya at napakasama ng pakiramdam niya. Naku, hindi siya maaaring umatras sa puntong iyon. Wala na rin naman siyang lugar para umatras. Samantala, napansin ni Chandler ang nawawala ng siglang ekspresyon ni Jack at puno ng kuryosidad, talaga bang balak pumasok ng lalaking ito sa Wild Gorge Pass? Kabanata 2379. Natuwa si Chandler sa naisip pa lang. Kahit ang mga piling disipulo sa kanyang angkan ay hindi makakapasok kahit kailan. Hindi lang sila kulang sa pera, kundi kulang din sila sa kakayahan. Hindi kailanman magagawa iyon ng isang maliit at likas na lalaking mula sa West Cersei State na tulad ni Jack. Bahagyang idiniin ni Chandler ang kanyang mga labi habang taos-pusong nagpapayo, dahil nasa Middle Province ka na, dapat kang maghanap ng matutuluyan kung wala kang planong bumalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Malawak ang Middle Province, at ang mga mapagkukunan nito ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon ka sa West Cersei State. Tumanggaw si Jack, habang makahulugang nakatingin kay Chandler. Kahit sandali pa lang niya kilala si Chandler, nakita na ni Jack na hindi mahilig si Chandler sa maliliit na pukana o panlilinlang. Si Chandler ay isang taong karapat-dapat kaibiganin. Dahan-dahang ibinaba ni Jack ang mga pader na kanyang itinayo. Ang Middle Province ay talagang mayaman sa mga mapagkukunan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng mga kristal na espiritu? Mas maganda kung kikita ako ng malaki ng sabay-sabay. Pagkatapos sabihin niyon, napatawa si Jack habang medyo walang magawa. Alam niyang medyo walang katotohanan ang tanong niya. Mukhang gusto na niyang mabilis na sumulong. Gayunpaman, kinailangan pa rin niyang magtanong. Tutal, ang 900,000,000 spirit crystals ay hindi isang bagay na madaling makuha. Kailangan niyang simulan agad ang pagpaplano. Kahit maraming balakid ang humahadlang sa kanya sa pagpunta sa Wild Gorge Pass, kinailangan pa rin niyang daanan ang mga ito. Alam na alam ni Jack kung ano ang hitsura ng mga matatanda ng iba't ibang angkan bago siya dinala, naroon sila para mag-away para sa Scarlet Case. Siyempre, mas marami pang alam ang mga elder na iyon kaysa sa kanya, at naiintindihan pa nga nila ang mga patakaran tungkol sa Hidden Place for Resources. Kahit sila ay nag-aaway tungkol sa Scarlet Case, kaya halata kung gaano ito kahalaga. Marami pa ring balakid na haharapin ni Jack sa hinaharap, at kinailangan pa niya talagang makapasok sa mundo ng mga nasa unang baitang. Kailangan niya ang lahat ng mapagkukunang makukuha niya. Ang pagbubukas ng Scarlet Case ay isang bagay na kinailangan gawin ni Jack. Tiningnan ni Chandler si Jack na parang may mali sa ulo ni Jack. Napangiwi siya bago, at pagkaraan ng ilang sandali, habang umiiling. Bamantong hininga si Chandler. Hindi mo ba alam na habang tumataas ang iyong pag-akyat, lalo kang nahihirapang madapa? Maraming paraan para biglang yumaman, ngunit napakaraming mandirigma sa paligid. Sino kaya ang makakagawa nito? Kung gusto mong mamuhay ng mapayapa sa gitnang lalawigan, dapat mong itigil ang pag-iisip na maabot agad ang tuktok. Maghanap ng normal na plano at dahan-dahang gumawa ng ilang spirit crystals. Dapat mo munang patatagin ang buhay mo. Bahagyang itinaas ni Jack ang kanyang kilay habang tumatango, hindi makasagot. Tama ka, sa totoo lang, gusto ko lang malaman. Alam kong hindi ko kayang gumawa ng napakaraming spirit crystal ng ganito kabilis. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng trabaho ang magpapahintulot nito. Kumunat ang noo ni Chandler, hindi makapagsalita tungkol sa paliwanag ni Jack. Kahit pakiramdam niya ay nagiging kakaiba si Jack sa bawat minuto. Kinalma pa rin niya ang sarili at nagsalita, may 3 magkakaibang trabaho na mabilis na makakagawa sa iyo ng mga spirit crystal. Ang una ay ang maging isang mersenaryo para sa Linden Pavilion at tulungan silang magawa ang iba't ibang gawain. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng kahit sino. Una, kailangan mong mapunta sa banal na nagpapalakas loob na kaharian.
Nasa likas ka palang nakaharian, kaya malayo pa ang lalakbayin mo. Ang pangalawang uri ay hindi gaanong naiiba sa una. Kakailanganin mo ng napakalaking lakas at pumasok sa mga bundok o nasasakupan ng malalakas na halimaw. Pagkatapos, kailangan mong patayin ang mga halimaw na may mataas na antas. Ang mga core at iba pang bahagi ng mga halimaw ay maaaring ipagpalit para sa mga spirit crystal. Gayunpaman, magiging pagkain ka lang ng mga halimaw kung hindi ka sapat ang lakas. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2380. Sumulyap si Chandler kay Jack nang magsalita ito, at totoo nga, muling bumakas ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Jack. Bahagyang tumawa si Chandler habang nagpapatuloy, ang pangatlo ay walang mga paghihigpit pagdating sa lakas, ngunit hindi ito isang bagay na magagawa mo. Kumunat ang noo ni Jack, huminga ng malalim habang nagtatanong, ano ang trabaho? Dahan-dahang sinabi ni Chandler, isang alchemist. Pagkarinig sa mga salitang iyon, agad na napatayo si Jack, at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kawalan ng pag-asa na nakaukit sa kanyang mukha kanina ay tila biglang naglaho, at tila ba nagkaroon pa siya ng bagong pag-asa. Tumingin si Chandler kay Jack at nagtanong, isa ka bang alchemist? Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya napigil ang igalaw ang kanyang ulo patalikod, humiwalay habang tinitingnan ng maayos si Jack. Tila may nakita siyang kung ano mula sa katawan ni Jack. Anong grado mo bilang isang alchemist? Hindi itinago ni Jack ang katotohanan at taos pusong tumango. Isa akong alchemist, pero pang elementary level lang ako ng kayumanggi. Isa akong alchemist sa ikalimang baitang. Bahagyang tumango si Chandler. Ang isang alchemist sa ikalimang baitang ay talagang nasa entry level. Ang mga tabletang pinino niya ay makakatulong lamang sa mga nasa acquired level. Para sa mas malalakas na mandirigma, ang mga alchemist sa ikalimang baitang ay walang silbi. Ang pagtalon mula sa ikalimang baitang patungo sa ika-6 na baitang ay isang malaking pagkakaiba. Maraming alchemist ang hindi nakalampas sa balakid na iyon. Kung si Jack ay isang alchemist sa ika-6 na baitang, malamang na interesado si Chandler na pag-usapan ito ng mas detalyado. Umiling siya ng medyo walang magawa. Ang mga alchemist ay maaaring kumita ng pera ng napakabilis, ngunit huwag kalimutan ang pagkakaiba ng mga alchemist. Bilang isang alchemist, dapat mong malaman ang napakalaking distansya sa pagitan ng mga alchemist sa ikalimang baitang at ika-6 na baitang. Ang mga alchemist sa ika-6 na baitang ay maaaring gumawa ng mga tableta para sa mga innate level warrior. Ang huling hakbang sa paggawa ng mga tabletang pang-6 na baitang ay nangangailangan sa iyo na pagsamahin ang mga katangiang nakapagpapagaling sa mga kapangyarihan ng kalikasan. Malaki ang naitutulong nito sa pagpapabuti ng kalidad ng mga tableta. Hindi talaga kaya ng mga alchemist sa ikalimang baitang, kaya naman ang kanilang mga tableta ay para lamang sa mga mandirigmang nasa acquired level. Tumango si Jack. Noong nasa Dole Sovereign Pavilion pa siya, nag-aral siya ng alchemy. Tutal, si Jack ay isang sikat na alchemist noon sa Daxia. Malaki ang naitutulong niya sa paggawa ng mga tableta at napataas pa niya ang sarili niyang mga antas. Maraming pagkakatulad at pagkakaiba pagdating sa alchemy sa Hestia Continent at Daxia. Tinataya ni Jack na nasa antas siya ng isang alchemist sa ikalimang baitang sa kontinente ng Hestia. Hindi maaaring magturok ng mga medicinal energy ang mga alchemist sa ikalimang baitang sa kanilang mga tableta, at iyon ang dahilan kung bakit tanging mga acquired level warrior lamang ang maaaring gumamit nito. Sa mga katangiang iyon lamang magiging kapaki-pakinabang ang mga tableta sa mga nasa likas na antas pataas. Kaya naman nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng mga alchemist sa ika-6 at ikalimang baitang, at ang mga alchemist ay mapapatigil sa ikalimang baitang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grado ay parang gabi at araw. Medyo walang magawang sabi ni Chandler, kung gusto mong maging isang alchemist sa ika-6 na baitang, kailangan mong matutunan ang way of the pill. Pagkatapos mo lang itong maunawaan ay saka mo mapapabuti ang kalidad ng iyong mga tableta. Kung plano mong matutunan ang way of the pill, kakailanganin mong kumuha ng master. Sa pamamagitan lamang ng isang master mo talaga mamanahin ang kaalaman. Gayunpaman, ang sinumang master na may kakayahang lumikha ng mga napakataas na antas ng tableta ay hindi madaling tatanggap ng mga estudyante. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.